Amoy basa ang story ninyo nga ang title ay ang Pusang Kartero. So, kung saan ang hayop ang naa sa title or this story? Iring. Iring. So, amoy idea kung saan siya about? Wala. So, mailhan na to ni Ron o basahan na to ang story. Handa pa mong maminaw? Handa. So magsugod na ta ha. May isang pusa na naging kartero ng dalawang bata. Pila gani kabok iring? Na naging kartero? So, pila kabok bata? Duha. So, may na tuning bata aron o kinsa ni mga bata ah. Pumunta siya sa bahay na kahoy. Kumusta, alaga naming pusa? Sabi ni Boyet habang pinakakain siya. Kinsa ang unang bata? Boyet. Gusto niyang makalaro si Boyet na nagsasabi ng kapirasong papel sa kwintas niyang PC. Pumunta siya sa bahay na bato, gusto rin niyang makalaro si Ninyo. So una niyang adtuan kay ang bahay na kahoy nga naapod nga niadto si Boyet. So yung sunod ang gito niya is ang bahay na bato. Gusto rin niyang makalaro si Ninyo. Kinsa gani ang ikaduhang bata? Ninyo. Isa tong una nga bata? Boyet. Ang ikaduha? Ninyo. Sige. Kumusta? Alaga naming pusa, sabi ni Ninyo habang pinainom siya ng tubig. Gusto niyang makalaro si Ninyo na nagsasabit din ng kapirasong papel sa kwintas niyang PC. Ang totoo, dalawa ang may-ari sa pusa, si Boyet at si Ninyo, na nakapulot sa kanya habang naglalaro ang dalawang bata sa malawak na bakuran ng kanilang bahay. So, duha day ang tag-iya sa iring. Si? Boyet. Si Ninyo o si Boyet. May malaking problema lang si Boyet at si Ninyo. Magkagalit ang kanilang mga tatay. Nagsimula ang alitan ng bakuran ng ama ni Boyet ng ang lupa. Arkitekto at guro ang tatay at nanay ni Ninyo. Mekaniko at tindira naman ng mga gulay at tatay at nanay ni Boyet. Para namang ibang tao ang tingin mo sa akin, sabi ng tatay ni Ninyo. Di naman sa ganun, pinsan. Para na rin ito seguridad nyo. Iba ang antas ng buhay nyo sa amin, sabi ng tatay ni Boyet. Habang itinutulos ang mga sanga ng kakawati sa pagitan ng bahay ng kahoy at ng bahay na bato. Mula noon, di na nag-uusap ang tatay ni Boyet at ni Ninyo. Ayaw kong makitang nagpunta ka sa bahay ng kahoy, sabi ng tatay ni Ninyo. Alam niyang bahay ni na Boyet ang tinutukoy ng tatay niya. Huwag na huwag ka nang pumunta sa bahay na bato, sabi ng tatay naman ni Boyet. Alam niyang bahay ni Ninyo ang tinutukoy ng tatay niya. At di na rin nag-usap ang mga nanay ni Boyet at si Ninyo. Marami namang pwedeng laruin dito sa ating bahay, anak, sabi ng tatay ni Boyet. Manood ka na lang ng paborito mong palabas sa TV, sabi naman ng nanay ni Ninyo. Nakasunod ra? Simula nang mailagay ang bakod din na nakapaglaro ang dalawang bata. Nadamay sila sa samaan ng loob ng kanilang mga tatay. Natigil ang pagbibigayan nila ng masarap na ulam kung hapunan. So nag-uul si Ninyo si Boyet na taon ng picture, di ba? Pero di natigil ang paghahatid ng mensahe ng pusa. Sa araw-araw, may mahalagang tungkulin ang karterong pusa. So, iyang mahalagang tungkulin is katong magdala og sulat, kung magpadalag sulat si Boyet or si Ninyo. Pumunta sa bahay na kahoy. Sa kwintas niyang PC, may palawit na kapirasong papel. Kumusta na, Boyet? Nandito ako ngayon sa bintana. Gumawa tayo ng mga eroplanong papel. So, nagpadala si Ninyo og sulat ni Boyet. So, ang nagdala sa sulat ang iring. Tumanaw naman sa bintana
bintana si Boyet upang makita si Ninyo. Nitanaw sa bintana si Boyet para niya makita ko niya si Ninyo. At gumawa sila ng maraming eroplanong papel. Kailangan nilang mapaabot ang pagpapalipad nito sa bintana ng kanilang bahay. Pumunta siya sa bahay na bato. Sa kwentas niyang pisik, may palawit na kapirasong papel. Nasaan ka, Ninyo? Nandito ako ngayon sa bubong ng aming bahay. Magpalipad tayo ng saranggola. Lingon, nagpadala po ng sulat si Boyet kang Ninyo. At og giyaya niya si Ninyo nga magpalipad sila og saranggola. At nagpalipad ng mga saranggola sa bubungan sina Boyet at Ninyo. Parang nag-uusap sa kalangitan ang mga saranggola nila. Nagpahinga naman ang pusa sa bakod na tinutubuan ng mga sanga at dahon. So ang iring, nagpahawa siya sa bakod. Masaya niyang pinagmasdan ang dalawang makulay na saranggola sa kalangitan. Isang hapunan, pumunta ang pusa sa bahay ng kahoy. Sa kwintas niyang pisik, may palawit na kapirasong papel. Anong ulam niyo, Boyet? Nandito ngayon si tatay. Nagpadala na po si Ninyo og sulat ni Boyet. Ngayon si Ninyo dito. Ang sa inyong sudan, Boyet? Nadiri si tatay. Anak niya na si Ninyo. Pumunta si Boyet sa bahay na bato. Dala ang isang mangkok na pinakbet. Tito, pinabibigay sa inyo ni tatay. Sabi ni Boyet nang pagbuksan niya ng pinto ng tatay ni Ninyo. Aba, salamat! Kamu, Boyet, sabi ng tatay ni Ninyo. Isang hapunan, uli, pumunta ang pusa sa bahay na bato. Sa kwintas niyang pisik, may palawit na kapirasong papel. Anong ulam niyo, Ninyo? Nandito na rin ngayon si tatay. So nagpadala na po si Boyet og sulat ni Ninyo. Nutana na po si Boyet og unsa daw ilang sudan kay na po daw yan tatay. So nagtungo si Ninyo sa bahay na kahoy, dala ang isang mangkok ng adobong manok. Angkol, ulam, pinabibigay ni tatay sa inyo, sabi ni Ninyo nang pagbuksan siya ng pinto ng tatay ni Boyet. Salamat, kamu, Ninyo, sabi ng tatay ni Boyet. Isang Sabado, pumunta ang pusa sa bahay na kahoy. Sa kwintas niyang pisik, may palawit na kapirasong papel. Boyet, sabihin mo sa tatay mo, sira ang aming kotse. Di kami makapunta sa bayan. Agad na pumunta ang tatay ni Boyet sa bahay na bato. Bitbit ang isang kahon ng mga gamit sa paglilikan-ko. Salamat, pinsan. Paano mo na lamang sira ang sasakyan ko? Tanong ng tatay ni Ninyo. Tahimik lang na umalis ang tatay ni Boyet. Lihim na nagsinyasan si Boyet at si Ninyo na ang ibig sabihin, ayos. Isang linggo, pumunta ang pusa sa bahay na bato. Sa kwintas niyang pisik, may palawit na kapirasong papel. Ninyo, may malaking problema si tatay. Walang masakyan para madala ang mga gulay sa bayan. Ningon si Boyet. Agad na pumarada sa harap ng bahay na kahoy ang sasakyan ni Ninyo. Salamat talaga, pinsan. Paano mo na lamang problema namin ang sasakyang magdadala ng mga gulay sa palengke? Tanong ng tatay ni Boyet habang lululan ang mga talbos, talong, kamatis, at kalabasa. Aba, itong si Ninyo, sabi ng tatay ni Ninyo. Di na nakapagsiyasan ang dalawang bata. Mula noon, kahit tumaas at lumago na ang bakod sa pagitan ng bahay na kahoy at bahay na bato, malaya nang nakapaglaro ang magpinsan. Masarap na agahan at tapunan lagi ang alay ni Boyet at ni Ninyo sa karterong pusa. So, isa gani ang duha ka bata sa story. Ninyo, Boyet. Hayop sa story, kinsa?
Iriring. So, nagkato si Ninyo, So, nagpuyo ang siya family sa... ni Boyet nagpuyo sa bahay ng kahoy. Then, ang family ni Ninyo naman nagpuyo sa bahay na bato. So, dayon, ilang papa is na nagka-okay na pod ilahang papa. So, giganahan ba mo sa story? Ganahan. So, thank you, children. Nakasabot mo, giganahan kayo sa story? Thank you for Thank you, children, watching. sa pagpaminaw. Don't forget, like, share, and subscribe. Thank you.